hindi marunong maging presidente ang nakaupo. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Ito ang pinakamainit na balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang totoong plano umano ni PBBM na isinuwalat ni VP Sara Duterte sa kanyang press con. Marami sa ating mga kababayan ang nakapansin na tila nagbalikan ang mga adik at mas lalong dumami pa ang droga mula nang maupo itong si President Bongbong Marcos sa pwesto at nagka-issue pa na bumabatak din ng ipinagbabawal na gamot. Pero mas marami ang nagulat ngayon sa isinuwalat ni VP Sara Duterte na di umano'y totoong plano ni PBBM. Maglilingkod nga ba sa bayan o magnanakaw sa kaban ng bayan? Totoo nga bang may pakialam ang Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan? Ayon kay VP Sara, si PBBM di umano ang pinakawalang kwentang Pangulo ng Pilipinas at mula pa pag-upo ay wala umanong nagawang proyekto para sa bayan dahil ang mga proyektong mga ginagawa o tinatapos ngayon ay mga proyekto pa ni dating Pangulong Duterte. Sa pahayag naman ni VP Sara na minsan niyang binalaan sa isang GC si Senator Amy Marcos na pag hindi umano sila titigil sa paninira at panggigipit ay huhukayin niya ang puntod ng kanilang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Agad namang pinalagan ni DOJ Secretary Buyeng Rimulya ang mga pahayag na ito at sinabing hindi ito nakakatawa at violation itong mga sinasabi ni VP Sara sa Revised Penal Code dahil ito'y desecration of the dead man. Nagpa-press con po siya. Very disturbing for a person of her rank, second highest official of the land. The remarks are unbecoming, I think. And it does not augur well for the dignity of the office. So we have to treat the office as sacred, I mean, in many ways. And to speak that way is unbecoming. May sabi pa siyang papahukay daw yung former president. Well, that's very disturbing. If a person can think that way, and she holds a very high position, I think it's very disturbing. Lahat naman tayo, hindi natin gusto yung narinig natin. Yung sa legality nun, sir, ano yung masasabi niyo? Yung parang papahukay, tatapon, so... Ano yan, marami kasing approaches dyan, no? Pero it desecrates the memory of a person, it desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and he disturbed the body. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Sir, kay observer sabi, yung political loyalties daw should not prevail over good governance in connection with this, ano? Of course. We just basta it's a moral hazard to all of us to be listening to such remarks coming from a very high person in government. Pinalagan at binatikos naman ng ilang mambabatas ang mga pahayag ni VP Sara. Kalakip na dito na gusto niyang pugutan ng ulo ang Pangulong Marcos Jr. Tinawag ni Senate President Chis Escudero ang mga pahayag ng Vice Presidente na unbecoming o hindi angkop. Lalo pat siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Ayon pa sa ilang mambabatas, itigil na umano ni Vice President Sara Duterte ang pagiging asal bata. Ayon kay VP Sara Duterte na walang kakayanang mamuno itong si President Bongbong Marcos at walang malinaw na plano para sa ikauunlad ng ating bansa. Marcos Jr. Yung pamimigay ng ayuda. Dahil grabe ang ating mga kongresista ngayon. Kahit hindi nagre-request ang DSWD, nako, nilalagyan nila ng billions of pundo ang national budget. Example, yung AKAP, ayuda para sa mga kapuspalad. This year is 26.7 billion ang inilagay ng mga kongresista na walang kaalam-alam ang mga taga-DSWD. So, kita mo talaga yung kanilang puso na tumulong nga sa mga mahirap.
Kasi ayuda eh. Ang tanong, yan bang pamimigay ng ayuda ay nakatulong ba sa pag-ahon sa kahirapan? Yung ayuda na yan ba nakatulong ba para mahibsan ang kagutom ng mga nasa laylayan? Ako, kung pasagutin mang administrasyon ng DSW, sabi niya, yes, nakatulong. But ito ang katotohanan, scientific survey na magsasabi na hindi nakatulong. Kung sa pa, bukol, malaking bukol ang administrasyong ito na despite sa billions of pesos na ginagastos pag mamimigay ng ayuda, lalong tumitindi ang kagutom, lalong tumitindi ang kahirapan ng Pilipino. Ito po yung survey ng SWS, latest survey, third quarter. It was conducted September 14 to 23. Ito po is a non-commissioned survey. Walang nagbayad. Public service lang ito ng SWS para makita kung ano talaga ang kalagayan ng yung quality of life ng mga Pilipinos. So, for third quarter of this year, ito na, tumaas ang bilang ng mga nagugutom na mga Pilipino. Among those surveyed, 22.9% ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger at least once within a period of 3 months. Wala talagang makain. Involuntary. 22.9%. At sabi ng SWS, ito na po ang pinakamataas na hunger incidence mula nung nagkaroon tayo ng COVID-19. Diba? Nagka-lockdown tayo noong March, if I'm not mistaken. March, nagsimula ang lockdown. Wala nang makabiyahe, wala nang makatrabaho. Ay, grabing gutom. Kaya yung survey ng SWS noong September of 2020, 30.7% ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger. And that's understandable dahil lockdown eh. Ngayon, wala namang lockdown. Totally recovered na tayo sa pandemic. Bakit ganyan pa rin? Ito na yung pinakamataas na level ng hunger, sabi ng SWS. At ikumpara nung June of 2024, tumaas. Kasi nung June of 2024, 17.6% ang nagsabi na nakaranas sila, wala silang makain at least once in a period of 3 months. So, ano ibig sabihin nun? Dumarami ang nagugutom na pamilyang Pilipino. Yan ang ibig sabihin. So, balik tayo sa tanong. Nakatulong ba ang ayuda? Kung sa politika, ibang bagay yan. Kailan kung sa quality of life ng mga Pilipino, the SWS survey, hindi mo yan ma-question. Very credible ang SWS. Dumarami ang nagugutom na mga Pilipino. Okay, so, ang annual hunger average noong 2023 is only 10.7%. So, hindi pa masyado malala. Kailan, ito na ngayon, September of first 3 quarters of 2024. January to September, tumaas 18.2% ang average hunger. So, from 10% to 18%, makikita mo yung dumarami ang nagugutom na mga Pilipino. Saan ang pinakamalaking gutom? Sa Mindanao. Among those surveyed is 30.7% sa mga taga Mindanao naka-experience ng
involuntary hunger. And I can attest to that dahil nandito ako sa Mindanao. Yung tinutulungan natin na Talaandig Tribe, isang tribo lang yan at isang community lang yung napasukan natin. Eh, ang daming tribo dito sa Mindanao. Sa Bukidnon lang, there are 7 tribes sa Bukidnon. At nakita ko yung kalagayan nila, maraming naghihirap. So, ito pong, salamat po sa ating partnership dito sa channel, sa panunood nyo sa ating mga videos, nagkakaroon tayo ng income na itutulong natin ito sa tent city yung tinutulungan natin. So, mula nung nakapagtanim sila ng sayote, at least meron na silang income kahit maliit pa lang. At least nakakabili na sila ng bigas kung hindi man everyday. At least sa isang linggo nakakabenta sila, nakakakain na ng bigas. So, ang mga anak nila, yung mga estudyante, 62 school children, binibigyan natin ng libreng baon, yung pananghalian lang. Kasi ang hirap yung ang hirap yung magpunta ka sa eskwela na kumukuloan dyan. So, yun. Kitang-kita ko, hirap na hirap ang mga tao sa bundok. Kaya, sana matotoo yung sinasabi ng gobyerno, yung kadiwa, na nagbebenta sila sa mga poorest of the poor, indigents, katutubo, 29 pesos per kilo. Nako, ang laking tulong nun. O kaya kahit yung 43 na lang, yung sinasabi ng kadiwa. Kaya lang, ang tagal ko nang naghanap ng kadiwa store, hindi pa ako nakahanap ng kadiwa. Mula nang umupo ang administrasyong ito, never ako nakakita ng kadiwa. Sana darating ang panahon, makakahanap ako ng kadiwa store at makabili ng tig 29. Para sa mga katutubo, 29 or 43. Maligaya na po kami. Kasi ang binibili nating bigas para sa mga estudyante, 50 pesos per kilo. So malaking bagay na yun, yung maka 29 sana tayo. Balik tayo sa kagutom, kahirapan. Mindanao, 30.7% nagsabing gutom sila. Tumaas ito nung June of this year, 15.7% lang ang nagugutom sa Mindanao. Halos na doble. Sa Visayas, halos na doble rin. September this year, 26.0% nagsabing gutom. Nung June, 13.7%, na doble. Ganun po, mahirap po ang buhay sa Visayas at Mindanao. Mas okay sa Metro Manila dahil 21.7% lang ang nagsabing gutom. Mas okay sa Balance Luzon dahil 18.1% lang ang nagsabing gutom. So, average is 22.9%. Yan po, yung sinasabi kong bukol. Na yung ayuda kasi, band-aid solution yan eh. Mayroon akong kaibigang pastor sa Agusan del Sur, Pastor Tommy. Sabi niya, post niya, ang mga kugihan, yung mga nagtatrabaho, binubuhisan. Ang mga pobre, inaayudahan. Natututo sila maging tapulan. Tinuturuan daw na maging tamad ang mga pobre kasi ang dami nilang matatanggap Mga porpis sila, no? Kakatanggap na sila. Monthly ba o quarterly. Maliban sa porpis, makakatanggap pa sila sa AIX. Ano yung AIX? Assistance to Individuals in Crisis Situation. Every 3 months. Makatanggap na naman yan. Makakatanggap sila sa AKAP. Ayuda alang sa kapuspalad pangkabuhayan. Makakatanggap sila sa card. Ano yung card? Cash Assistance and Rice Distribution. Marami pa. Ang daming programa nakapaloob dyan sa DSWD. Puro sa ayuda. Ito, dapat sa sunod na survey ng SWS, kung talagang gumagana yung ayuda, dapat bababa yung bilang ng mga nagugutom. So, good luck sa ayuda ng ating gobyerno.